Pag maayos ang sistema ng pagbili ng ticket, mas enjoy lahat. Taon-taon, milyong-milyong mga kababayan natin ang dumadalo sa mga ganitong events. Mula sa sold-out arena shows ng SB19 at BINI, sa BTS, Blackpink, NCT at marami pang iba. Na madaling araw pa lang makita ang favorite group natin in real life at up close. Pumipila ng oras-oras pagdating ng bukas ng ticket sellers, sold out na. A strong anti-scalping law is also a form of artist protection. When more tickets go directly to real fans instead of scalpers, ika nga ng SB19, gento, hindi gancho. Distinguished colleagues, mahal na Pangulo, mga ginagalang na kasama sa Senado, tumatayo ako ngayon para sponsor ang Senate Bill 1989 under Committee Report number 51 na nagbabawal sa scalping sa entertainment events tulad ng mga concerts, sports tournaments at iba pa. Hindi ba't ang live music, concerts at sports tournaments ay dapat nagdadala ng saya? Hindi panic attacks sa pila ng ticket o pagkabaon sa utang dahil sa sobrang taas ng scalper prices. Taon-taon, milyong-milyong mga kababayan natin ang dumadalo sa mga ganitong events. Mula sa sold-out arena shows ng SB19 at BINI, sa BTS, Blackpink, NCT, hanggang sa championship games ng UAAP at marami pang iba. Malaking pera rin ang nakataya. Sa ticket pa lang, bilyong-bilyong piso na ang ibinibigay ng entertainment economy. Wala pa dyan ang merch, transpo, food, hotel accommodations na nakapalibot sa mga concert. Kaya naman pag nag-hoard ng ticket ang mga scalper at scammer at nire-resell nila ito sa pagkataas-taas na presyo, habang ang mga fans ay buong pusong sumusuporta, sila na may inaabuso, binabaluktot ang industriya at sa isang paraan, pati performers, organizers at gobyerno nadadamay. Hindi ba't nararapat lamang na ipaglaban natin ang patas at makatarungang sistema? Gusto nating baguhin ang kalakaran. Ngayon, ang Senate Bill 1989, ang ating anti-scalping proposal ay nakatuon sa kapakanan ng fans, artists, at maging gobyerno. This bill defines acts of scalping such as buying tickets without organizers' permission and reselling them for more than 10% above the original price. Ibig sabihin, walang pwedeng bumili ng ticket halimbawa ng 3,000 pesos at ibebenta ng 6,000 pesos o hanggang 15,000 pesos pa nga dahil lang malaki ang demand at marami ang willing magbayad. Hindi lamang ang mismong scalpers ang mananagot, pati ang mga nagpopondo at nagmamanage ng kanilang operasyon ay paparusahan. Dahil ang scalping ay hindi simpleng negosyo, ito'y sistematikong pananamantala. Malinaw pa rin sa panukalang batas na ipinagbabawal ang paggamit ng bots, fake accounts, multiple identities na sumisira sa purchase limits at karaniwang umuubos ng inventaryo ng ticket bago pa makaklik ng buy ang mga tunay na fans. Para sa fans, ang anti-scalping proposal ay nangangahulugang patas na laban, ticket sa opisyal na presyo, hindi sa kamay ng mapagsamantalang scalpers. Mas kaunting kaba, mas kaunting panganib, at mas maraming pagkakataon para sa tunay na ligaya. Ayon sa panukalang batas, dapat ipakita sa ticket ang tunay na halaga nito. Totoong face value at ang bentahan dumadaan lang sa mga authorized platforms. Sa ganitong paraan, mas madaling makikita ang overpricing at fake listing. Buying wise, because of the penalties, fines, and imprisonment or both, also encourages safer purchasing habits. Dapat di kasama sa entertainment experience ang stress sa pakikipagbuno sa mga bots
na madaling araw pa lang makita ang favorite group natin in real life at close. Pumipila ng oras-oras pagdating ng bukas ng ticket sellers, sold out na. A strong anti-scalping law is also a form of artist protection. When more tickets go directly to real fans instead of scalpers, artists see fuller, more engaged crowds, healthier direct revenue, and stronger fan bases. Pag maayos ang sistema ng pagbili ng ticket, mas enjoy lahat. For government, this is both a consumer rights and a fiscal issue. Clear rules and active enforcement by trade, justice, and law enforcement agencies mean less fraud, fewer disputes, and a more stable revenue-generating events industry. Ito ang anti-scalping law. Hindi lang tungkol sa ticket, tungkol ito sa patas na laban at sa napakasimpleng karapatang magsaya ng hindi sinasamantala. Ika nga ng SB 19, gento, hindi gancho. May gantimpala ang pagsisipag, hindi ang scalping. Sa Olivia Rodrigo concert, halimbawa, 1,500 flat ang benta ng tickets. Subalit, umaabot ng 20,000 ang binabayaran nung bago mag-concert. Kaya sa pagpasa ng batas na ito, ipinapakita natin na mahalaga ang patas na laban at may puwang ang bawat Pilipino na makasama, makapanood at makibahagi sa mga sandaling nagbubuklod-buklod sa atin bilang isang bansa. We urge our colleagues to support this measure and for its swift passage. Maraming salamat po.